Ito mga kapare ko ay ang Amazfit T-Rex 3, isang flagship rugged smartwatch. And usually gamit ko na to sa loob ng 8 days at masasabi ko na isa to sa may pinaka-accurate na health monitoring features sa mga smartwatch na nagamit ko. At hindi lang yan, meron na rin tong accurate built-in GPS tracker, may makunat na battery, may 1.5-inch AMOLED display at higit sa lahat, merong magandang build quality. Pero ang tanong, goods nga ba talaga lahat ng mga to? Ano yung mga pros and also mga cons about sa smartwatch na to? Yan yung mga bagay na pag-uusapan natin sa video. Kaya kung interesado kang bilhin to or interested ka sa ganitong smartwatch, ngayon pag-usapan na natin. So, simulan muna natin sa isang mabilisang unboxing. Bali inside the box, unang-una nating makikita dito kapare ko is yung ating smartwatch. And then sumunod naman dyan is yung ating user manual. And then sumunod dito is meron pa siyang isang box. Tapos nasa loob nito kapare ko yung ating manual conversion head. Nandito na rin yung ating magnetic charging head. And then yung ating professional screwdriver. So ito yung gagamitin natin na pangtanggal dun sa ating wrist strap or pang-unscrew sa wrist strap natin. And usually mga kapare ko, typical na inclusion lang pagdating sa smartwatch. At yan lang po lahat. Now, ito na mga kapare ko yung looks and also design ng ating Amazfit T-Rex 3. At kapansin-pansin talaga dito yung pagiging bulky ng relo or bulky looking niya. Dahil una, naka 48mm kapare ko yung size neto. And pangalawa, isa po itong rugged smartwatch. Which is typical talaga makikita natin yung ganitong look and also design pagdating sa ganitong type ng smartwatch. Kaya dito, reasonable naman siya and also pagdating sa aesthetic part, subjective yung pagpili sa kanya. But in the other hand, kung kayo naman yung tao na active talaga pagdating sa workouts or kaya mahilig mag-mountain climbing, mag-gym, etc., pwede to sa inyo. Anyway, pagdating naman sa build quality nito mga kapare ko, meron na tayo ditong stainless steel bezel. At nagustuhan ko rin na pati yung kanyang buttons dito is naka-stainless steel build na rin. Pagdating naman sa wrist strap nito, yung material na ginamit dito is silicone at meron tong sukat na 22mm. And actually, yung ganito talagang material yung ginagamit sa mga wrist strap ng mga ganitong klaseng smartwatch kasi mas comfortable siya gamitin lalo na kapag nag-gym tayo. However, merong mga tao na kagaya ko na kapag gumagamit ng mga silicone wrist strap, nangangati yung kanilang wrist. But sa part na to, wala naman tayong magiging problema dahil replaceable naman kapare ko yung kanyang wrist strap. Talagang medyo sturdy lang yung dating kaya parang hindi siya matatanggal dahil meron po siyang fixed lug dito. So gagamitin nyo lang yung pinakita ko sa unboxing natin kanina para matanggal yung kanyang lug dito or yung kanyang screw and then pwede nyo nang palitan yung kanyang wrist strap dun sa preferred na sukat or type ng wrist strap na trip ninyo. Marami naman pwedeng hanapan sa Lazada and Shopee and also kung meron na kayong mga preferred na brand, pwede na kayong bumili sa kanila at palitan to if ever nabibili kayo. Anyway, pagdating naman sa water resistant rating nito mga kapare ko, usually ito ay hindi ginamitan ng IP rating. Dahil yung ginamit nilang rating dito is tinatawag na ATM or atmosphere rating. So para magkaroon kayo ng idea, way more superior po ang mga ATM rating unlike sa IP rating. Bale, certified kasi itong smartwatch ito kapare ko sa pre-diving up to 45 meters. So para hindi kayo malito, yung mga IP rating ginagamit yan sa mga casual usage. Kung pa swimming pool lang tayo, pwede po yan. Yung mga ATM rating naman is ginagamit para sa mga extreme activity kagaya na nga lang ng pre-diving. Kasi build sila para gawin yung mga ganong extreme activity. Kaya kung itatry mo itong gamitin sa pag-swimming which is casual lang naman or kaya kapag maghuhugas ka ng plato, suot-suot mo pa rin to, hindi ka mamumroblema kapare ko. Pagdating naman sa screen na ito mga kapare ko, naka 1.5-inch AMOLED display na tayo dito. At sinasabi ni Amazfit na meron tong 2000 nits capability pagdating sa kanyang peak of brightness. Pero wala tayong panukat or wala tayong tool na pwedeng gamitin para dyan. Pero nung tinry ko naman to sa labas and then naka-max yung brightness at pinakita ko dito sa camera, ay totoo naman, visible na visible kahit na tirik yung araw, talagang tatama sa screen niya. Makikita mo pa rin yung pinoproject niyang data dito. So pagdating doon, masasabi natin na talagang maliwanag yung screen nito dahil nga AMOLED display din naman kasi. Ang maganda dito mga kapare ko ay ginamitan na rin to ng Corning Gorilla Glass protection kaya masasabi nating matibay and scratch resistant yung kanyang screen pero syempre wag nyo namang itry talagang scratchan yan dahil talaga magkakaroon pa rin. Yun nga lang hindi na specified kung ano yung level ng Corning Gorilla Glass na ginamit dito. Anyway, pagdating naman sa responsiveness ng screen nito kapag nagna-navigate tayo is pretty responsive kapare ko. Except the fact na nasa default 60Hz pa rin yung kanyang refresh rate dito, quite useful and also smooth yung kanyang navigation ko ako yung tatanungin. At least pagdating sa touchscreen part. And speaking of navigation, pwede nyo rin to manavigate using yung apat na buttons na to. Bali kapag pinindot natin yung upper right button natin dito mga kapare ko, mapupunta tayo sa ating workout list. So dito pwede rin natin siyang gamitin na pan-select ng mga features and also application. So sa bottom side naman natin mga kapare ko, kapag pinindot natin to, mapupunta tayo sa app list. And then pwede din natin siya gamitin na back button. Samantalang dito naman sa mga left buttons natin, yung upper and lower, usually up and
and down lang yung kaya nilang gawin. Pero ang maganda dito mga kapare ko, pwede nating i-customize yung mga buttons na yan. Pwede nating i-select yung mga functions na pwede sa kanila. So yung up and down button dito sa left side natin, pwede nating gamitan pa ng iba or pwede pa natin lagyan ng iba na functions. Ngayon naman mga kapare ko, pag-usapan natin yung battery life nito. Usually kiniklaim ni Amazfit na pwede mo itong magamit sa loob ng 27 days in regular usage kapare ko. And then pagdating naman sa heavy usage, ay magagamit mo to kapare ko ng 13 days. And kung ako yung tatanungin mga kapare ko, basic experience ko, talagang makunat kapare ko yung battery nito. Sa totoo niyan, sa 8 araw na paggamit ko sa device ito, simula nung in-unbox ko siya mga kapare ko, hindi ko pa to china-charge. And usually nagsimula sa 57 to 56% yung aking battery life noon. And then after ng 8 days, meron pa tayong natitira dito kapare ko na 13%. Which is masasabi ko na talagang makunat siya kung ako yung tatanungin ninyo. Pero yun nga lang, yung mga activity na ginawa ko doon, usually hindi ako nakapag-workout dahil hindi kasi ako masyadong active na tao. Gumagamit lang talaga ako ng smartwatch para matrack yung aking sleeping record, para malaman ko kung ilang oras ba ako nakakatulog and healthy pa ba yung pagtulog ko. Mamaya medyo mabibigla kayo sa mga record ko at baka sabihin nyo hindi ako tao. Joke lang. Anyway, bago tayo pumunta sa part na yun, pag-usapan muna natin yung mga features na meron to. Magsimula agad tayo sa isa sa pinaka-unique na feature niya, which is yung kanyang voice assistant feature. So yung paggamit sa kanya parang chat GPT lang din. Kapag nako-connect sa internet, pwede kang magtanong dito, pwede kang mag-search. For example, ito, sino si Kong TV. Ibibigyan kanya ng answer and text-based, tapos 2 to 3 sentences lang para syempre hindi masyadong marami doon sa mismong screen mo. And then pwede ka rin mag-command dito kung gusto mong i-open yung isang specific application. For example, hindi mo mahanap yung workout modes. Kinakailangan mo lang sabihin yung command na open plus yung name ng application. For example, open calendar, open workout modes, at kung ano-ano pa. Madali lang siyang gawin. By the way, para nga pala ma-activate nyo siya, kinakailangan nyo lang diinan kapare ko yung pinaka-upper right button natin. And then lalabas na kapare ko yung kanyang AI assistant dito. And then dito, pwede mo nang sabihin kung ano yung gusto mong ibigay na command sa kanya. Kung magtatanong ka man or meron kang ipapa-open na application or feature. Sumunod naman dyan, hindi na bago, which is yung kanyang workout mode. Dito mga kapare ko, meron na tayong registered 170 plus workout modes. And I'm sure sa 170 plus workout modes na yun, for sure yung gagawin mo ay makikita mo dito. Next naman dito mga kapare ko is yung kanyang map application or yung kanyang GPS tracking. At kagaya na sinabi ko sa intro mga kapare ko, ito yung reason kung bakit ko nagustuhan tong smartwatch ito dahil sa kanyang tracking capability. So kapag naglakad ka or gumalaw ka, makikita mo rin sa mapa na gumagalaw kapare ko yung mismong icon mo doon sa mismong map. By the way, bago nga pala natin magamit itong map feature na to, kinakailangan nyo munang i-download yung pinaka-copy mismo ng mapa ninyo. Pero don't worry, isang copy lang naman yan. Pwede mong ma-download yung kabuuan ng Metro Manila. And then after nun mga kapare ko, pwede mo na siyang gamitin sa labas. And then makikita dito kung saan ka nagsimula habang naglalakad ka or kaya tumatakbo. At ang maganda dyan, yung data neto mismo, pwede mong i-link kapare ko sa ibang mga fitness application kagaya ng Strava. And speaking of application, meron rin po ito kapare ko na fitness application which is tinatawag na StepUp. So bali dito sa StepUp mga kapare ko, same lang din to ng mga fitness application na ginagamit natin kapag meron tayong smartwatch. So dito sa application na to, may stored lahat ng information na nakuha natin within the week. Kung ano yung mga ginawa natin, for example, yung ating sleep tracking or yung sleep records natin. Nandito na rin kapare ko yung ating activity records, yung mga workout na ginawa natin, ilang oras at ilang calories yung nawala, at kung ano-ano pang mga records. So dito na rin sa application na to, pwede tayong mamili ng mga specific watch pieces sa trip natin. Depende na lang sa design na magugustuhan natin. Marami naman silang pwedeng pagpilian, so mamili na lang kayo sa part na yan. And then dito na rin natin makikita if meron na bang available na software or firmware na kinakailangang i-download and i-install dun sa smartwatch mo. So napaka-basic lang naman installation, just click, download and install. Basic lang, okay na agad. Kung meron mang unique dito sa StepUp, pwede ka dito mag-add ng iba pang application sa smartwatch mo. So merong iba't ibang type ng application dito. Merong lifestyle, merong mga add-ons, etc. Pero yung pinaka-nagustuhan ko dito is yung game. So meaning, pwede ka mag-install ng game mismo sa smartwatch mo. And usually, yung in-install ko is yung soccer na game. Pretty common lang naman yung pinaka-interface ng game. Hindi mo kinakailangan maging komplikado dahil syempre, limited yung size ng screen para sa isang game. And also, pang-kill time lang din naman kapag wala kang ginagawa or nag-aantay ka. Anyway mga kapare ko, pag-usapan natin yung main reason and also yung pinakadahilan kung bakit ka bibili ng isang smartwatch. Kamusta yung kanyang health monitoring feature? And just I said mga kapare ko sa intro, hindi yun exaggerated. Isa to sa may pinakamagandang health monitoring feature pagdating sa heart rate meter, sleep tracker, blood oxygen meter, and also stress meter. Dahil yung ginamit nilang sensor dito, which is sinatawag na new generation PPG bio-optical sensor, which is tailored by Amazfit, sinasabing ka-level or almost same ng performance ng mga Garmin
sensors. And to be honest mga kapare ko, hindi pa ako nakakagamit ng mga Garmin smartwatch and also wala din akong unit na kahit isa nun. Pero yung utol ko meron nun at sinasabi niya lagi sa akin na maganda daw talaga yung sensor nun pagdating sa heart rate meter. At masasabi ko na ganun din yung performance netong Amazfit TRX 3. Masasabi kong accurate talaga yung kanyang heart rate sensor dito mga kapare ko dahil based kasi sa mga ginagawa ko mga kapare ko naging accurate yung reading niya. For example na lang dyan kapare ko kapag nagkakape ako tuwing umaga, alam naman natin na talagang tataas yung heart rate natin dyan kapag nagkape tayo. At kapag chinecheck ko from 79 nagiging 89 to 90 yung kanyang reading pagdating sa heart rate meter, accurate din yung reading niya kapag nagre-relax ako or kaya kapag naglalakad ako or kaya kapag napapagod ako. Which is ito yung mga scenario or mga bagay na madalas nating ginagawa na pwede natin paggamitan na ito. And based naman doon sa mga sinasabi ko na accurate maganda, wala tayong mapapakita sa inyo na data or records maliban doon sa video dahil wala naman kasi akong ginagamit na iba pang heart rate meter na sensor or device para pwede nating itali yung kanyang mismong heart rate reading. So masasabi ko lang dito sa part na to, base experience ko at base na nakikita ko, is reasonable yung binibigay niyang data sa akin unlike dun sa mga smartwatch na nagamit ko before na hindi ganun ka-accurate yung kanyang reading and also hindi ganun kabilis mag-reflect sa data. At kagaya din na sinabi ko kanina, hindi ako madalas nakapag-workout nung gamit ko to pero ang pinaka-main reason kung bakit ko ito ginagamit is dahil sa kanyang sleep tracking. Ito na ata yung merong pinakamaganda na sleep tracking na nakita ko dahil hanggang dito nare-record niya kung anong oras ako natulog at kung anong oras ako nagising. At nare-record niya rin dito kapare ko kung ilang minuto or ilang oras yung deep sleep record natin and also kung nagising ba tayo sa linya ng ilang oras natin pagtulog. Which is nagustuhan ko to dahil accurate talaga siya dahil madalas talaga mga tulog ko nasa 4 na oras, 5 oras lang. Gada araw yan mga kapare ko. And every weekends lang talaga ako nakakuha ng 7 hours or 6 hours of sleep kapag walang masyadong gagawin. At based sa sleeping schedule ko, masasabi ko kapare ko na accurate to dahil yung time talaga kung kailan ako natulog and also kailan ako nagising, nare-record din dito. At para sa kagaya ko na mayroong problema sa pagtulog kapare ko, for sure makakatulong sa amin yung mga gantong data. Anyway, yan yung full review natin about dito sa smartwatch ito. Ngayon, pag-usapan naman natin yung presyo nito. Kagaya ng sinabi ko mga kapare ko, is itong flagship rugged smartwatch. At pagdating sa mga features nito, napatunayan naman niya yung part na yun. Ngayon mga kapare ko, yung pinaka-presyo niya talaga is nasa 14,899 pesos. And pwede pa ito magkaroon ng mga discount or sale ngayong 11.11 sale. Pwede niyang i-check sa Lazada. Kung tatanungin niyo mga kapare ko, anong opinion ko about sa presyo nito, usually mga kapare ko, yung mura na yan para sa level ng isang flagship rugged smartwatch. Usually, ang pinaka-babagsakan or pinaka-magiging kompetensya nito or pinaka-ka-level nito sa market ngayon is ang mga Garmin smartwatch and also yung ating Apple smartwatch out there. Yung sensor kasi na ginamit dito mga kapare ko is almost ka-level talaga ng mga brands na yon. At marami mga nagsasabi doon. Nakita ko rin sa mga Reddit reviews and also sa mga Facebook reviews and YouTube reviews. Pwede nyong i-check para mapatunayan ko yung sinasabi ko sa part na to. Pero syempre mga kapare ko, meron pa rin akong cons sa kanya. Usually hindi ko na babanggitin yung pros dahil nasabi ko na naman sa inyo kanina. Yung pinaka-cons ko dito, unang-una, bulky yung kanyang design or yung kanyang mismo itsura dahil nga rugged smartwatch. I-plus mo pa yung 48mm size neto. Hindi talaga ito babagay sa mga kapare ko natin dyan na babae na medyo maliit yung wrist nila. Pero pagdating sa mga boys out there or sa mga babae na medyo malalaki yung wrist, bagay naman to sa inyo mga kapare ko. Yung second and last cons natin dito mga kapare ko, usually dahil sa kanyang pagiging exclusive sa SEP-app application. Meaning, hindi natin magagamit yung mga individual fitness tracker out there na pwedeng i-connect sa smartwatch kagaya na lang ng Strava. Pero meron pa rin naman tayong way para ma-transfer natin yung data natin doon sa mga fitness tracker na yun kagaya na nga ng Strava. Kinakailangan nyo lang siyang i-link mismo sa SEP-app. Ibig sabihin, sa SEP-app pa rin mangyayari yung mga transaction na kinakailangan. Anyway, dito natatapusin yung video. Last opinion ko lang, if kayo talaga yung tao na mahilig sa fitness or need nyo talagang i-record or super seryoso kayo pagdating sa fitness record niyo, mare-recommend ko yung isang smartwatch na kagaya neto. Nakagaya nga na sinabi ko, isa sa may pinakamurang presyo pagdating sa mga flagship smartwatch out there. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Mag-iiwan ako dito ng 2 YouTube video na pwede nyo panoodin para sa mga smartphone reviews natin. Anyway, this is your boy pare ko Steven Tips. Click nyo po yung ating subscribe button dahil pa 300k na tayo. Yun lang. Peace.